Hey guys, good morning. We are on our way to Legazpi City sa Bicol for the Holy Week. It's now 7:30 AM dito sa Lopez. Nag-breakfast lang kami tsaka nag-coffee. Andiyan si Panchita. So, pahinga muna tayo ng car review. road trip muna tayo. Sarap ng biyahe namin dito ngayon sa Andaya. Walang masyadong traffic. Naghahabulan ng mga sasakyan. Ayan, si Madam Peya ang driver ko. Well, ayan, may mga konting portion pa rin na under construction. Pero dahil konti ang kasabayan namin na buhay-biyahe, so hindi mo masyadong ramdam. It's Saturday, the weekend before the Holy Week. We were actually expecting na matraffic this time. So maganda talagang umalis ng 2 AM. Ayan, wala masyadong kasabay. So nandito kami ulit sa bandang Tagkawayan, still part ng Andaya Road. Nung December dumaan kami dito, ito yung part na every 30 minutes yung salitan kasi may construction. Andiyan pa rin yung construction, tapos yan pinapastop pa rin, pero ito ngayon inabot lang kami ng mga siguro ayan, wala pang 2 minutes takbo na ulit. Yung construction andiyan pa rin, hindi pa rin tapos. Ang galing, no? Ang galing ng gobyerno natin. Ayan. So nakastop kami ulit dito. Dito na kami sa, malapit na kami actually lumabas ng Andaya. Asan na yun? Ayun, yun. So we're here. Tapos dito yung si Popot. Ayan. Diyan tayo lalabas. Okay, malapit na. So I don't know what's the reason for the traffic here, pero malamang may construction pa ulit from the beginning ng Andaya Road. Ito na yung pinakamatagal na stop namin, and this one has been almost magti 3 minutes pa lang. Anyway, kwentuhan tayo. So right now, hindi na ako masyadong particular ngayon sa fuel consumption niya, no? Unlike before, but yeah, still the same. Nag-ano kami, inayos ko, I made sure na tama yung tire pressure. So pina 36 ko yan bago umalis, and dahil siguro sa init, sa pressure, tumaas siya, umakyat ng 37. But as you guys can see, napanood nyo siguro yung kaka-release ko lang about the tire puncture. So ayan, na-resolve naman na ni Mang Charlie. Ayan na, hindi na bumababa itong rear right natin. Ito kasi yung off madalas siya yung naiiwan. Mga every week bumababa siya ng konti. Etong tatlo halos pareho, ito ang talagang bumababa. So ayan, medyo okay na. I think yun na yun. Sana wala ng pangalawang pako, but chinek naman namin, so I think yun na yun. Anyway, ayan, 349.1 kilometers na tinakbo namin today. And then yung bago kami umalis, nagpa full charge ako actually Friday morning, tapos nagpa full tank na rin kami Friday din. Nagamit to pagpasok ni Achi sa school. So etong consumption namin ngayon, this is not purely highway drive papuntang Bicol. Nagamit to sa traffic ng Quezon City and Ortigas. So since this is our third trip na to Bicol, ayan, mapapansin nyo yung odometer niya. Tingnan natin, ayan, 8,075. Ito na ang pinakamalakas kong takbo ng sasakyan, kasi yung mga previous cars ko nag-average lang yun ng mga 8 to 10,000 per year. Dalawa yun. So yun, kasi nahahati. Since yun nga, binenta ko yung dalawa para makuha tong si Line 6, para nga isa na lang ang car namin kasi hindi ko na kailangan ng coding. So bali yung dalawang mileage yung dalawang sasakyan nagsama-sama dito, kaya ganyan mabilis. And aside from that, eto nga, medyo napadalas. Typically mga once a year lang kami umuwi ng Bicol, and this time medyo napadalas because of some personal reasons.
So malapit na kaming lumabas ng Andaya finally. So mga, I think mga 6 kilometers na lang. Normally itong Andaya na to, makukuha mo to within 2 hours. So ang nag-drive nung malapit na dito si Madam Peya, and sabi niya nag-start, ano oras ka nag-start? 8:55? 8:57. 8 something, almost 9. And now it's 11:08. So mga 2 hours and 15-20 minutes I guess. Okay na yon, compared to when we drove here nung Christmas ka. 5 oras kami dito. Ayan na, sinalubong na kami ng rain. Nandito kami sa Libmanan. Nag-lunch kami dun sa Jollibee Sipoco. Bless you. Sorry. So, ayan, biglang umulan. Okay din kasi mainit eh. Medyo para mag-cool down din ang earth. Kasi mainit yung singaw ng lupa. So, dinaanan na naman natin yung Quirino or yung Andaya Road, ano? Andaya is the new name. So, napa-stress test na naman si Panchita natin dun sa mga lubak-lubak. And, so far, wala naman akong nakitang or napansin or na-feel na difference. Yung play, yung laro ng suspension niya, ganun pa rin. Wala naman akong napansin na lumakas ba yung tunog, may mas malakas bang kalampag. Feeling ko feeling brand new pa rin. And in terms of power ng motor, pareho pa rin, lakas mag-accelerate. Medyo iniba ko lang din nga pala for this third time na trip namin to Bicol, nag-normal mode ako. Yung first to kasi naka-eco mode lang. Siyempre, tipid-tipid. Gusto ko makita kung ano yung pinaka-fuel efficient niya. Tapos ngayon, sinubukan ko mag-normal. Mas masaya pala yung normal. Mas maganda yung yung bato ng torque. Mas maganda yung response ng sasakyan. Maybe sa susunod, subukan natin mag-sport. Pero ngayon, normal. Mas masaya ang gamitin. So ayun, wala namang pati yung consumption ng battery, I feel it's still the same. Kung napanood nyo yung PMS na ginawa natin, first PMS dun sa BYD Greenfield, tinest nga ni yung chief mechanic natin, si Bron. Tinest niya, nag-health check siya, and yung result was 99%. So okay naman siya. Fuel consumption, hindi na ako very particular sa fuel consumption kasi ramdam ko eh. Ano yun, Madam Peya, yung bill natin last month, no? Kasi lahat ng tawag dito, pagpapakarga namin ng gasolina, lahat credit card. So kaya nakikita ko yung pagdating ng billing statement, nakikita ko talaga yung summary kung nakakamagkano kami sa isang buwan. Last month, nagbayad ako ng bill. Napatanong ako kay Madam Peya, sabi ko, isa lang ba to? One line lang ng bill for the gas. Magkano yun? 2,800? Ganun lang for 1 month. Well, syempre of course, nagkataon last month, nagkaroon kami ng maraming opportunity magpa-charge. Medyo sinuwerte kami sa mga mall na pagdating namin may available. Tapos meron isang event ng BYD, nakapag-charge din ako doon. So yun, nagsama-sama. So ito nga yung beauty talaga ng plug-in hybrid. Ang beauty ng DMI. So pag may chance ka na makapag-saksak, well and good, lalo kung libre, di ba? Pag wala, di wala problema, di mag-hybrid ka. Sila set? Wow. May konting off-road. Off-road? Yun na yun. So, ano to, this is a new diversion road. Can I say it like that? Yeah, I think so. So, galing San Fernando, hindi na pala kami dadaan ng Naga. Kasi meron na siya ditong daan. So, from San Fernando, ang labas namin, Nabwa na. Wow, ang laking tipid nun. So, ayan guys, nakalabas na kami ng Nabwa. After ng town proper ng Nabwa, so, pati yun nalagpasan namin, 1:40. So, less than an hour, nakalabas na kami
Tapos yung ETA namin nabawasan ng almost 1 hour. Ang galing. So dito lang muna kami sa isang gas station right after namin makalabas ng Nabua. Nag-bio break muna. Flex ko muna tong sponsor natin, si Invitec Films. Ayan o, Invitec Ceramic Tint. Mainit sa labas pero ayan o, ang ganda ng heat rejection niya. By the way guys, ito yung light tint nila. And then dito sa windows, medium lang pinakabit ko. So ayan, medium. Pareho na rin dun sa likod, di ba may privacy glass tayo. So a little bit darker sa likod. Pero pag sa labas, para sa akin hindi masyadong halata. Same here sa sunroof. Pareho sila ng shade. Ayan. Ang ganda ng heat rejection. Dati hindi ako believer ng mga ceramic tint. Pero this time napatunayan ko. Malaking difference. Invitec Films. Check nyo sila guys. Meron silang Facebook page. Alright. So ayan, tingnan nyo naka 24 degrees lang kami. Ayan. Enough na. Kasi yun nga, maganda ang heat rejection ng Invitec Films. And we are now here in Washington Street, Washington Drive, Albay. Matraffic na rin talaga dito sa amin. Dati pinagbabike-bikean ko lang to. So daan kami ng Tahoe Road. Yan. This is Tahoe Road. Pupunta na kami sa aming hotel. Maganda ang weather. Mainit ba? Hindi na masyadong mainit. So hindi maulan, which is good. And we are now here at your destination is on the left. Hotel Luca. Luca. Yeah. Doon after the white car sa left. Oh. Hotel Luca. Good morning, Legazpi. Good morning, guys. Andito tayo sa SM City Legazpi. Our second day on this trip. Meron tayong 55% SOC. Magbe-breakfast din naman ako at the same time. So dito na lang para makapag full charge tayo. So it's only 9:20 in the morning. Tingnan natin, sana wala pang nauna. Parang konti pa lang mga tao Yan. Tayo ang pinakauna. Ayan, bakante. Nice. Okay na. Magkape muna tayo. Good morning. Magkauntabi kita. Pinangat. Sa Tagalog, tinatawag nilang laing. This is pinangat. And ibos. Ayan. And boiled egg para healthy ko, no? Tawag dito sa Manila, suman, no? Sa Bicol, ibos. Hey guys, good morning. It's Holy Friday. Pupunta kami sa Kasiguran Station of the Cross. Papuntang Sorsogon yun. Dadaan kami dun sa bagong gawa na road, yung Manito Bacon Road. So sabi maganda raw yung scenery. I have not been there. It's new. So parang ang expectation ko parang Maliko, pero siguro hindi kasing taas ng sa Maliko. So ayun, and then after that diretso kami ng Sorsogon. Mag-stay kami sa isang resort, mag-overnight kami doon. Okay, so tara, mamasyal tayo. Nauna ko na pong na-publish yung Holy Week akyatan namin sa Stations of the Cross sa Kasiguran, Sorsogon.
panoorin nyo na lang po yun if you are interested of the details. Easy peasy lang kay Panchita yung uphill drive. Ilalagay ko po sa end screen yung video na yun para madali nyong makapanood. Hey guys! Ngayon ko lang napansin, remember kung napanood nyo yung review natin ng Shark, sabi ko intelligent yung hill descent control niya. Naisipan ko lang ngayon na pababa tayo dito sa Stations of the Cross. Naisipan ko lang gayahin yung ginagawa ko. Ganun din pala ang behavior nito ni Panchita, yung SL6 natin. So, ayan o, right now naka 12 kilometers per hour kasi nagdadaan-daan tayo. And then, pag sobrang bagal na kasi medyo diretso, tinatapakan ko, ayun o, 20, 21, 23. And then, i-maintain niya sa ganung speed. O, tapos pag permeno ako, ayan, bababa na siya 17, 16, 14, 13. I-maintain niya na din sa speed na yon. Pareho pala ng behavior sa Shark tsaka dito. Ang galing o slow lang ako, ngayon ko lang napansin. So ayan, just letting you know na the same behavior. Ayan o, ang ganda. Hindi ako masyadong stressed, hindi na ako tumatapak sa preno. Siya na bahala. But ayan, may kasalubong tayo. Reminder lang sa mga baguhan sa pagdadrive, sa mga ganitong situation, give priority sa mga uphill, sa mga paakyat. Okay? So pupunta kami sa La Cristi Cold Spring. Iniwan na namin yung mga kotse doon kasi ayan, kita nyo, maliit lang yung kalye. Parang tricycle lang or bike lang ang kasya dito. So mga 500 meters lang naman daw, konting exercise. Kasi sabi ni Master Julby, meron daw spring sa dulo na bumubulwak na, as in malalaki yung bubbles at super lamig daw ng water. So tingnan natin. Ayan, may tricycle. Ayan, tricycle at motorsiklo lang kaya. Adventure, itong Adventure probinsya. Ayan o, yung mga sasakyan hanggang dito na lang sila. Diba? Ako laking Bicol. Bira kaming mapadpad ng Sorsogon. Marami pa talagang magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas. Na hindi pa masyadong na-explore ng mga kahit katulad ko na mahilig din mag-adventure pero ito, look at this, hindi pa ako napapadpad dito. Si Master Julby ang mas gala kasi nagra-ride siya. So actually yung mga road trips namin, siya ang pinakang planner namin siya gumagawa ng itinerary kasi napuntahan na niya kasama yung mga tropa niya, mga riders. And then pagka ganito may chance kami as a family magkikita-kita, yun, dadali niya kami dun sa mga napuntahan niyang maganda. Kaya ito, itinerary ulit to ni Master Julby. Sige, kita-kita tayo pagdating sa dulo. La Cristi. Ayun. Oh, yan ang ano dito. Ito ang attraction dito. Diyan yung supply, diyan galing yung water from underground, no, galing sa lupa. Lumalabas diyan. Tapos yun ang nagsusupply ng water papunta dun sa downstream na rin. Parang downstream. Pero ito parang ginawa nila na parang swimming pool no. Tapos all the way papunta doon, may ano yan, kukonekta yan sa river. Galing. Natural yung supply ng water no? Hey guys, so pabalik na kami ng Sorsogon. There's something I want to share with you, something that I learned just now. Kapag ganito kasi ginagamit ko yung cruise control, hindi ako naka-ICC no? Ang napapansin ko lang sa kanya, kapag mag-overtake ako while naka-cruise control, so magsi-signal light ako para mag-change lane, di ba? Doon kasi sa Ford Everest, pag ginagawa ko yon, pag signal light ko, mararamdaman mo mag-accelerate na agad siya tapos mag-overtake. Ibig sabihin, naintindihan ng
ng naintindihan ng Ford, ng system niya na mag-overtake ka. So yun somehow din ang gusto kong, ang parang expectation ko dito kay Panchita. Pero hindi. So paglipat ko ng lane, hindi siya nag-accelerate. Yun pala, pag signal light mo, lipat ka ng lane, kailangan pala tapakan mo yung accelerator, yung pedal. Yun yung signal mo sa computer sa kanya na mag-accelerate. So kanina ko lang na figure out. So in case dati nyo nang alam at matagal nyo nang alam, sorry naman. So yung mga viewers natin na katulad ko, ayan, dagdag knowledge sa inyo. Okay, tumigil muna kami dito para sa baloko. What is baloko? Scallop. Scallop. Oh, anong luto niyan? Gata po. Adobo sa gata. Adobo? Opo. Prito. Di ba nagkawang kita kaanduman sa restaurant na pig, parang ginawang ano? Torsyado ba yun? Or omelette? Tama ata yun. Yun pala yun. Kala ba yun? Ano yan? Gura, ano yan? Per kilo yan? 280. Ha? 280. 280? Dahil ka ibang shell? Nasa dayo itong pa. Sarami ko tingin sa gata. Kasi lang, may gata tigpiyan. Kaya ano yung itong ano? Sa palengke po. Wow, tuna pa nga. Morning, good morning, Sorsogon. Breakfast. Ano to? Fried? Garlic rice. Garlic fried rice. Dilis. Pansit. Pansit na sabi. O nga no, mukhang pansit ah. Okay, ganun crispy pansit. Kinig mo ako yun. Egg. Hotdog. Scrambled egg. Ito gusto ko. Binangkal. Ano to? Binangkal. Binangkal? Oh, nakabutsi yan. Hey guys, good morning. It's Black Saturday and eto, nag-enjoy na naman tayo dito sa road ng Sorsogon going to Daraga. So, pabalik na kami ng Maynila, patapos na ang bakasyon natin. And sinadya namin umalis ng maaga para hindi namin makasabay yung majority of the traffic. Kasi nabalitaan ko yung the other day, sobrang traffic daw sa Pagbilao. So, hopefully maganda yung timing namin ngayon. So, coming from Sorsogon, going straight to Manila. Okay? And katulad nung nabanggit ko sa inyo last time nung nag-road trip kami papunta dito sa Sorsogon, nag-enjoy talaga ako din. Masarap talaga dito mag-drive. Maganda yung kalye, malapad, aspalto. May mga portions na rough pero okay din, mag-enjoy ka pa rin. Maganda scenery. So, masarap maglaro ng sasakyan. And ayan, by the way, gusto ko lang banggitin, no last time na nag-Sorsogon kami, dito ako nakakuha ng average na consumption of 33 kilometers per liter. Imagine ano to, uphill. Kasi yung terrain dito, yung paakyat niya, hindi sobrang akyat. So, pag magaan lang ang paa mo sa accelerator, mama-maximize mo yung regen niya. Kaya konting konsumo ng electricity, ng power going up. Tapos almost, tansya ko lang almost about the same din ang mariregen mo dahil sa pababa. Basta wag ka lang talaga apak ng apak. Tapos, yun nga, since most of the time kasi yung laro ko yung sa curve. So hindi ako masyadong pumepreno. Hindi naman ako super bilis, pero ine-enjoy ko yung feel ng sasakyan, yung paglumiliko. And with that, nakakatulong siya sa regen. And syempre mas matipid kasi hindi ka preno ng preno. Okay, so samahan nyo kami. Tingnan natin, hopefully hindi masyadong matraffic bandang Quezon. Sana makabalik tayo ng maaga sa Maynila. Nandito kami ngayon sa Petron, ito yung, ayan pala yung Bicol International. Ayan yung Bicol International Airport, papasok dyan. So right now
Ayan, ang tinakbo natin all the way from Maynila pa to, 852.8. Tapos ang remaining estimated range natin is 180 kilometers. SOC natin is 36%. So kapag tinotal mo yan, may 1,000 something. But then bawasan mo to ng mga 70 kilometers, 75 kilometers kasi nakapag full charge nga tayo sa SM. Okay? Yeah, siguro hindi aabot ng 1,000 yung total distance travel namin kasi nga akyat baba kami dun sa yung Manito to Bacon, yung dinaan natin kahapon. And ayan si Sir Alex, yung Fortuner niya umaangal siya sa konsumo. Kasi kasama tayo. Bago kami umalis ng Tabaco, nagpakarga na yan sabi niya 1.5. Tapos eto nagpakarga na siya ulit. Pag alis namin ng Tabaco, sabi niya, ano, papakarga ka? Sabi ko, hindi. Sabi niya, sana all, di nagpapakarga. So, yan, punta ko nga siya doon. Tanungin natin kung ilan ang konsumo niya. Manila? So, galing Tabaco, magkano pinakarga mo? 1,000. 1,000? May 1,500. 1.5? Naubos na yun? Naubos na. Hindi pa nagpula. Estimate ko mga 240. Mga 240. Tapos ngayon, nagpakarga ka magkano? 500 lang. 500. Tingin mo hanggang Tabaco na yun? Sobra na? So, 1.5 plus, siguro mga 200, 300. Mga 1.8. Hindi, mga 1.8 siguro. Total na? Okay na rin, 11 kilometers per liter. Pwede na. Dumaan naman tayo sa bundok-bundok. Ayan na ulit si Mayon, nagpapakita. So, dadaan tayo dito. This is the new road to diversion. So, hindi na kami dadaan ng Naga at Kamalig. No, tama. Lalabas kami sa Kamalig na, pero may iwasan na namin yung traffic ng Daraga to the city proper of Kamalig. Bagong kalye to. This is Tabon-Tabon. Tabon-Tabon, malapit sa Anislag, hometown ng father ko. Baka may viewer ako dyan, may mga subscriber tayong mga taga rito, or yung mga roots taga rito, mga nasyon, mga relatives namin yan. Anyway, so ang daan namin dito, ang labas namin sa Kitinyan, nalilito ako sa pangalan yan, yung car campingan namin last time. So nandito na tayo sa dulo nung sinasabi kong bagong road, and look at the view. Diyan sa unahan yung Kitinyan Park ba yun? Nature Park. Ang ganda ng view, gusto kong bumaba. Tara, baba tayo. Wow. Ganda So yung Mayon Volcano, if you look at the top view, surrounded by the 1st, 2nd, and 3rd district of Albay. Ganda. Sarap mag-camping dyan sa Kitinyan. Ayan, titigil muna kami dito kasi merong rice puto. Ayan sa Balao. Ginubatan. After ng ginubatan galing Legazpi. Ito ang mga paborito namin. Ito, rice puto. So, ang panalo to. Ayan rice puto. Ayan, liit naman na pala. Palit ng palit. So, tama lang to. Sa Maynila, tawag dito maruya. Sa Bicol, baduya. So, kumpira ang puti mo pa dyan. Sarap niyan. Ito naman, ang tawag namin dito, biniribid. Basically, biniribid means pinilipit. So, ayan, pinilipit. Oh my God, ito mga snack ko nung bata ako. Okay, nandito na tayo sa Calawag. Nakatawid na tayo ng Andaya Road or Quirino Road. Medyo, it looks like we made the right decision na umalis ng Saturday morning. Pero ito pa lang ang first na medyo napatigil kami. May traffic dito sa Calawag. Road construction again. Uy, mukhang may accident. Ikaw nga, BLTB. Nasubsob siya.
Aksidente, BLTB bus. Hulog, oh. May kabanggaan. Meron? May Oh, basag yeah. sa unahan eh. Ay, shucks. No. Ayun, oh my God. Andito sa kaliwa, oh. Oh my God, may tao pa, Lord. Oh no, Kawawa naman. may tao pa. Ngayon lang nangyari. Hey guys, it's 8:37 PM. Nandito na kami sa Tiaong Lipa Road. Papunta na ng SLEX. Sa may Tanawan yata yung exit namin. Or no, not exit. Entry. And andyan, si Achi ang nagda-drive. Dahil pagod na ako at pagod na rin si Madam Pea. So, for the entire trip, dito lang kami naka-experience ng totoong traffic. Yung kanina, nakita nyo naman yung caused by the accident. Saglit lang naman. Kawawa naman yung ano. Anyway, I think makakarating kami ng Maynila around mga 10:30. 10:17, nandito na kami sa Total gas station sa SLEX. Grabe na traffic kami sa Tiaong, going to SLEX. Dinner muna and last leg na, going home. And we are finally home. 11:48. Actually 11:33 kami dumating. Nag-ikot-ikot pa ng mga gamit. So thank you Lord for the safe trip. Total of 1,325 ang binahe namin. Manila to Legazpi to Tabaco to Sorsogon and then back to Manila. Ayan, nakadalawang full tanks tayo and dalawang full charge. Hey guys, good morning. So eto, nakarating na nga tayo ng Maynila and kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko yung nadaanan nating aksidente, yung bus tsaka yung Vios. Kaya talaga doble ingat talaga tayo sa pagdadrive. So anyway, quick summary lang tayo. Third trip na natin sa Bicol. Anong pwede natin pag-usapan? Fuel consumption, huwag natin pag-usapan, nakakasawa na. Kung bago ka po dito sa channel namin, tingnan nyo po yung playlist namin na Our Sea Lion 6. Nakailang video na ako doon. I talked about the fuel consumption. Okay, matipid tong Sea Lion 6. Doon sa mga nauna naming video, marami po doon na mga detalye about the fuel consumption. Okay, yung regular mga subscribers namin, baka nagsawa na kayo kapag fuel consumption pa pag-uusapan natin. So anyway, about our third Bicol trip, may nagbago ba at ano ang bago? Sagutin muna natin unang tanong, may nagbago? In terms of suspension, NVH, walang nagbago. Wala akong narinig na bago na let's say may nasirang bushing, kasi maririnig mo naman 'yon, 'di ba? So pang ilalim, wala. Dito naman sa loob, wala akong nakitang let's say may langit-lit na ba dito, wala. Dito sa taas, wala. May nabasa akong post ng ibang Sea Lion owners na may tumutunog daw dito sa sunroof nila banda. Awa ng Diyos dito kay Panchita, wala pa naman. Pagdating dito sa dashboard, dito sa center console, yung mga plastic niya, yung mga fittings niya, wala pa akong napansin na vibration, walang lagitnit, walang kung ano. Everything is the same. So wala pa namang nagbago. Motor power the same, battery consumption the same. Nung first PMS tayo, tiningnan yung battery health nito, nasa 99%. AC ganun pa rin, malamig pa rin. Wala akong maalala or wala akong maisip na issue, okay? Or nagbago kumpara nung first trip natin. Now, next question is, ano ang bago? May bago in terms of sa akin as a driver. Number one, may realization ako. Unang trip namin to Bicol na panay ang reklamo ko na talagang sobrang kalampag. I think may factor din kami bilang drivers. Yung Ford Everest namin, almost 3 years yun sa amin. 4x4, naka all-terrain tires, ang taas na ground clearance. I think malaking factor yung pag-a-adjust namin, pagtatansya namin ng lubak. Mas aggressive kasi nga sanay kami doon sa Everest na mas kaya niya. Yung tolerance niya sa mga ganung lubak. And even I would say even the Subaru XV, I think nagkaroon ako ng adjustment.
So, nung second trip namin, nabawasan na rin yung kalampag. Etong third trip namin, I think fully adjusted na kami ni Madam Pea. Kaya wala kami na experience na nakalambag. Marunong na kaming magtansya. May bago tayong natutunan. Yung ano pala nito, yung hill descent control, which is pinakita ko sa inyo kanina. Katulad ng Shark, adaptive din pala siya or intelligent. Pag inactivate mo hill descent control, hindi siya steady sa ganung speed. Pwede mo pala siyang pabagalan pa ng konti or bilisan pa ng konti. Kung gusto mong bilisan ng konti, yung pababa, tatapakan mo lang yung accelerator ng konti, tapikin mo lang siya. Pag kailangan mo na naman ulit magdahan-dahan, tapakan mo lang ng konti yung preno, mag-slow down siya. Adaptive, tawag dito, cruise control. So, dati, nabibirdoan ako sa kanya kasi, so nakabuntot ka, 'di ba? Tapos gusto mo mag-overtake, magsi-signal light ka, so lilipat ka ganyan. Pag lipat ko, hindi naman siya nag-accelerate. Ford Everest kasi ganun. Pag signal light mo, tas lipat ka na ng lane para mag-overtake. So let's say nakaset ka ng 100 kph, no? Tas yung nasa unahan mo nasa 70 lang. Yung Ford Everest, pag signal light mo, tapos lilipat ka, alam niya yung intention mo na mag-overtake. Pag na-detect niya sa unahan na nilipatan mo, walang sasakyan, siya na mismo mag-accelerate. Ito, ang Sea Lion 6 hindi ganoon. Pag lipat mo, kailangan mong tapakan ng accelerator to tell the computer na mag-overtake ka, then tsaka siya mag-accelerate. So, another thing with the adaptive cruise control, pag may curve, dati, natatakot ako, tapakan ko yung preno or nag-slow down ako or ibababa ko yung speed limit na sinet ko para makuha ko yung curve dahan-dahan. Nung nandun kami sa Sorsogon, di ba, twisties doon, nag-experiment ako. Sabi ko, parang ang hassle naman kasi ang kalye hindi naman laging diretso, di ba? Pumasok yung sa isip ko habang ginagawa natin yung wheel alignment test, di ba? Sabi ko, ang pangit naman ng cruise control, maya mag-slow down ka or pag napatapa ka sa preno, di natanggal yung cruise control, i-activate mo naman. So sinubukan ko sa curve, dire-diretso ko lang, pero syempre nasa 80 kph lang ako. Nag-slow down pala siya. Medyo kakabahan ka, pero pag ito yung curve, ano? Kakabahan ka ng konti kasi kailangan kunin mo talaga yung curve. Pag nandiyan na siya sa may curve, tsaka niya madedetect, kusa siyang nag-slow down. So, makukuha mo naman siya safely. Nakakatakot lang sa umpisa. So, yun. Another new thing na natutunan ko na sa behavior nito ni Panchita, yung Sea Lion 6 natin. Meron din ako napansin tungkol sa aircon niya kasi pag bandang tanghaling tapat na mainit, parang na-feel namin na parang humihina ng konti yung aircon. Tapos mamaya, lalakas na naman. Hindi namin ginagalaw yung temperature. Okay? Nung nasa Bicol kami, nasa 22. Kasi sobrang init. Tapos bigla lang siya babalik ulit na malamig. Hindi ko pa masyadong napag-aralan kung ano yon, pero I'm just assuming may mga nababasa ako na kesyo ginagamit daw yung AC, yung cooling system para i-cool down yung battery. Okay? Hindi ko pa completely nare-research yan, pero yun ang duda ko at yun kasi ang nababasa ko sa iba. So kung to my fellow Sea Lion 6 owners, kung confirm nyo po na gano'n yan, please comment down below or kung meron kayong ibang idea. Okay, so meron tayong medyo nakakakabang experience itong third trip natin to Bicol, ano? Unang-una, yung overspray. After mag-car wash, alikabok, di ba, puti? Nung natanggal na yung dumi, naglitawan na yung andaming dots. Yung pala may overspray. Tad-tad dyan sa hood, dito sa salamin, pupunta dito sa sunroof, tapos dito sa left side, tad-tad ng pintura. Nakakainis yung mga ganong incident. Kung sino man may gawa nun, hindi mo na pa naalam, hindi mo na matitrace. Buti na lang, yun nga, naka-PPF tayo. Sinasabi ko lang sa inyo na those things can happen. Pangalawang nakakatakot, grabe, yung pinakita ko sa inyo, yung maluloko ka nitong, ano tawag dito? Engine sound simulator. Ang akala ko, nasira yung may tinamaan si video niya. Sabi ko, nako, yung mga ganyang pyesa pa naman, hindi yan fast moving. Hindi ko na-expect na meron agad available yan. O orderin pa yan. Ang dami na pumasok sa isip ko. Tapos pagdating ko dun sa BYD, yung pala, yung engine sound simulator lang pala. So ayun, maganda pag meron tayong support, meron tayong mga subject matter expert na available agad para, matanggal agad yung stress natin. Mabuti na lang, bago ko to ginawang summary ng third trip natin to Bicol,
pumunta na ako agad muna kay BYD Greenfield at na-confirm ko nga na hindi issue. Otherwise, ibabanggitin ko yun dito sa inyo at baka mag-panic tayong lahat. Isi-share ko yun sa inyo for sure. Sabi ko, may narinig akong tumutunog. Tapos, alam mo yun, lahat naman kayo magtataka. Yung ibang nag-iisip bumili, mag-worry, or yung mga meron na mag-aalala. So, ayun. So, hindi issue. Natatawa ko sa sarili ko minsan talaga pag naaalala ko yun. So, ano pa ba? Ano pa bang update ni Panchita? Yung tire puncture. Di ba nagpa-vulcanize tayo? Yun, after ng trip, well, the entire trip going to Legazpi and up to today, monitor ng tire pressure dun sa app natin, and consistent naman na yung pressure niya with the rest of the other 3 tires. So, mukhang na-resolve na nga yung problema. Meron akong very exciting na update. Ipapakita ko after nito. Si Panchita, alam nyo yung Sentry mode ng Tesla, meron na rin siya, gumagana na. Okay? Yan ang isusunod ko. Okay, so that's it for now. Thank you for watching, and as always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.